morning sa ating lahat mga kaibigan. Nandito na naman tayo sa ating usapang magmamanok po. Ito po ang isa sa ating straight golden boy mga kaibigan. Tingnan nyo po. Napaka medium lang siya. Pwede siyang panglaban talaga. Pwede rin gawing bird stag mga kaibigan. Napakagandang manok po. Ito po ang straight golden boy natin. Isa po ito sa straight golden boy natin na natin mga kaibigan, ship natin sa papuntang Mindanao po. Ganito talagang tayo ng yung galing sa raid mga kaibigan. Napaka lang po, medium station lang talaga mga kaibigan. Pwede mong ilaban, pwede mong gawing broodcock o broodstag man. Napakaganda po. Kunin ko pa yung isa mga kaibigan, golden boy din. Napakaganda po. Straight din to mga kaibigan. Kaya ito sinasabi ko mga kaibigan na kahit mga gilid boys lang tayo, ay talaga makapaproduce tayo ng magagandang manok po. Ito mga kaibigan, straight golden boy po. Tingnan nyo mga kaibigan, ng manok din. Napaka-purma din mga kaibigan. Medyo bata-bata pa. Ito din yung natin, golden boy 5K. Tingnan nyo po, napakaganda mga kaibigan. Kahit maliit lang yung natin, espasyo, pero kaproduce din tayo ng mga kaibigan. 2-week cross lang to, golden boy 5K po. Tingnan nyo po, golden boy 5K din. Napaka quality po. Ito mga natin mga kaibigan, i-produce din natin na talagang masahan mo po at pwede mo gawing kahit 2-week cross siya, line breed siya, pero pwede mo gawing broodcock po, broodstag man. Napakagandang manok po. Ito lang muna maipakita natin mga kaibigan, kasi yung iba medyo kulang pa sa laki. Mayroon pa doon 3 golden boy 5K, pero kulangan pa ko sa katawan nila po. Ito mga medyo kaibigan dito, golden boy Rosa super sweater po. Medyo light siya. Magandang manok din sa station. Golden boy sa super sweater mga kaibigan. Tingnan nyo po ang purmahan, napakaganda po. Pagdating nito ng mga 9 to 10 months old, na video bumilog na rin ito. Talaga magandang manok rin ito mga kaibigan. Tingnan nyo po. Mataas din ang manok. Dito lang tayo mga kaibigan. Po, ay ito ngayon mga kaibigan ay talagang enjoyment lang. Kasi ang araw na ito mga kaibigan ay Merkulis Santo mga kaibigan. Siguro ngayon ang daming laban ngayon. Ako sa akin mga kaibigan ay dito lang tayo sa bahay. Lang tayo kung yung may topic natin sa ating content. Itong topic natin mga kaibigan ay napakasimple lang po. Kung gumagamit ka ng broodcock o broodstag man, kailangan ba talaga na nananalo na ito? Depende na lang yun sa atin mga kaibigan. Kayo mga kaibigan, gusto nyo bang nanalo na o lang talaga? Sa akin naman dyan mga kaibigan, kung pag-usapan natin ay yung mga sinauna pa, ang mga ginagamit talaga nila mga kaibigan, yung una pa ay talagang yung nananalo talaga mga kaibigan. Kasi alam naman natin mga kaibigan, dati pa po ay yung mga sinasiuna sa atin, yung mga lolo natin, yung mga uncle natin, ay dati kasi mga kaibigan, hindi ko kasi sila masyadong sa about bloodline mga kaibigan. Di katulad ngayon mga kaibigan, ay talagang sabog na po. Sabog na yung mga palahe, yung mga bloodline through social media mga kaibigan. Mga breeder kayo mga kaibigan, mga young generation po ay talagang marunong na silang maghanap kung anong bloodline ang kanilang i-mate. Alam nila yung street breed, alam nila yung mga pure. Kung dati mga kaibigan, naman yun. Kung hindi pa nanalo yung manok mo, hindi talaga gawing broodcock. Kasi mga kaibigan, hindi naman natin yan ipagkaila na pag broodcock mo ay magaling at dami ng panalo, ay talaga magmana din sa offspring yan mga kaibigan.
ibig ko sabihin mga kaibigan, hindi naman magmana na ito ay mananalo din yung mga anak, hindi po. Siguro mga kaibigan, sa tingin ko dyan ay magmana yung kagalingan ng isang manok o kanyang mga physical attributes mga kaibigan, makukuha din sa offspring. Ayun ang sa akin, pero ngayon mga kaibigan, iba na po. Kasi ngayon, bumili ka ng mahal po, katulad, bumili ka ng red, 50,000 po yun isa, 45,000 ang isa. Yung babae na ay 15. Tapos ilaban mo muna. Ilaban mo yung 45,000. Ako, kung matalo mo kayo yung patay. Napakamahal. Kung galing sa labas, imported. Paano yun? Ilaban mo yun. Hindi siguro muna, kaibigan. Siguro ipalahi mo muna. Kaya di pwede yung mananalo, kaibigan, kasi pag ilaban mo yung imported, kaibigan, halaga ng 100,000, 200,000. Example, pinaka-basic example, kukuha ka na kay Lance na yung gray mga kaibigan, yung regular gray niya na sinasabi niya, anong bloodline ba yun? 200,000, tapos ilaban mo. Kung matalo, wala na po. Kaya sa atin dyan mga kaibigan, sa aking stance dyan mga kaibigan, siguro mga kaibigan, lalo na pag makabili tayo sa mga authentic breeders talaga, o authentic na bloodline talaga, na medyo may presyo, siguro ipalahi muna natin mga kaibigan, tapos ilaban natin yung mga offspring. Kung mananalo, ituloy natin yung pagmamanok natin po. Yun naman mga kaibigan, mayroon naman talaga mga, lalo na pag may pira ka, ilaban mo muna. Manalo yan. Pero sa tayo mga kaibigan, lalo na sa mga gilid boys, katulad natin, walang mga pira, hindi siguro natin ilaban yon. Siguro i-breed muna, tapos kung maganda ang resulta, mananalo po, i-continue natin mga kaibigan. At saka kung dito naman tayo sa mga gilid-gilid, marami naman tayong mahiraman dyan mga kaibigan, na mga kaibigan natin na nananalo, tapos may bloodline pa, hiramin natin, tapos pakasta natin. Lalo na dito sa Bohol mga kaibigan, napakabait po ang mga tao. Kahit imported pa yung manok mo, talagang pwede hiramin po. Kaya sa atin naman dyan mga kaibigan, depende na lang sa isang breeder yun, na kung saan siya kampante. Mayroon namang iba mga kaibigan na kahit imported ay talagang ilaban po, lalo na pag may pira ka, katulad ni Sir B-Boy, ganun, pwedeng ilaban mga kaibigan. Pero kung ikaw talaga, katulad ko, sitwasyon ko, katulad ko, hindi siguro mga kaibigan, talagang ipalahi muna natin yan. Kung maganda ang resulta, mananalo yung mga offspring niya, doon tayo kukuha ng pag-select tayo through selection mga kaibigan, tapos yun ang i-continue natin po. Kasi mahirap naman yun mga kaibigan, wala tayong pira, tapos ilaban pa natin yung binili natin ang pinakamahal. Katulad ng ginagamit ko ngayon ng Golden Boy, napakagandang manok mga kaibigan. Tapos umaangat, Golden Boy malakas sa baba talagang niya, pero kung tumapo ng mga offspring mga kaibigan, napakaganda po. Lalo na yung mga street breed ko mga kaibigan, kahit napakaliit lang yung area ko mga kaibigan, ay makapag-produce pa rin tayo ng mga gandang lahi po. Kaya alam naman natin mga kaibigan, kahit magamit na tayo ng limber o anong paggala dito, net lang, ay talaga makapulos pa rin tayo mga kaibigan. Kasi depende naman yan sa mo, sa kaalaman mo. Lalo na tayo ay medyo matagal-tagal na rin tayo sa pagmamanok. Talagang ganun po. Pero ang pinag-usapan natin ngayon mga kaibigan ay kung gumagamit ka ng broodcock o broodstag man, ay yung nananalo ba talaga, o yung kung sa atin mga kaibigan, sa mga lalo na sa mga panahon na ito, ay ang mga younger people o mga Gen Z po, ay talagang hindi na siguro mga kaibigan, kasi alam naman natin na talagang na sila po sa mga bloodline. Kasi ang bloodline kasi mga kaibigan, lalo na sa mga through social media mga kaibigan, talagang makikita din natin yun. At saka makakuha tayo ng medyo mura-mura, kasi may marami na pong nagpahulugan. At saka tayo naman mga kaibigan na talagang maghanap ng manok, makita mo naman yan mga kaibigan sa mga video nila, yung mga nagpahulugan katulad ko, na napakamura lang talaga po. Katulad ko mga kaibigan, ikaw kuha sa akin lang street breed na Golden Boy, napakamura lang. Ako lang siguro ang pinakamura mga kaibigan. Ang babae, ang babae mga kaibigan ay 5K lang, tapos hulugan mo pa yan. Talaga makuha mo talaga mga kaibigan yung yung authentic na bloodline talaga. Katulad ko mga kaibigan, hindi naman ako magpalabas mga kaibigan na medyo alanganin po. Nakakahiya naman yan mga kaibigan. At saka yung mga kumukuha sa iyo, yung mga OFW na may nakatira sa Cebu o saan man dyan, Masbate o kakahiya yung mga kaibigan. Bigyan mo lang ng
medyo eksakto lang na to yung maganda talaga. Kasi naman mga kaibigan, pag may manok kang 20, pilihan mo yan. Imposible naman mga kaibigan, hindi ka makakuha ng 3, 2 man. Kasi yung ginagamit mong broodcock, maganda. Maganda ang itsura, maganda ang pormahan. Marunong naman tayong maghanap ng ganyan mga kaibigan. Lalo na sa mga babae, nako. Hindi talaga pwedeng, hindi ka makapagpalabas ng yung mga ganda talaga mga kaibigan. At saka mahiya naman tayo kung bigyan natin yung mga customer natin ng medyo eksakto lang, yung maganda talaga na katulad din sa mga big time farm mga kaibigan. Totoo yan, hindi tayo nagyabang dyan mga kaibigan, kasi tingnan nyo po yung pag shipping natin mga kaibigan, tingnan nyo po yung mga naipalabas natin, para ding mga kaibigan, hindi lang tayo magyabang dyan, basta ganun talaga, sikapin talaga natin na makuha yung quality na hinahanap ng isang yung naging trante sa ating kahulugan mga kaibigan. Kaya ako mga kaibigan, ang pinanghawakan ko lang dito ay yung honesty lang po, at saka bilang isang magmamanok na yung ibigay natin yung talagang gusto rin natin na pwede gawing pambudkak po, kasi nakakahiya yung mga kaibigan na binabayaran ka ng eksakto tapos ang bigay mo ay alanganin mo. Naku, mahirap yun. Sa atin mga kaibigan, kahit sisiw yan, talagang pagdating ng medyo malaki-laki na yan, ay talaga may purmahan talaga. Nasayangan lang ako doon sa kanawayon mga kaibigan, medyo walang kumukuha po. Napakaganda yun mga kaibigan, kasi alam mo naman yung kanawayon ay pabayaan ko lang yan dyan. Paris pa yun, kanawayon sa Gold, napakamura, pero wala pong kumukuha mga kaibigan, kasi may mga nag-request na hulugan lang, pero hulugan yung yung i-reserve na daw kasi kunin sa mga ganitong araw. Ayoko naman ganun mga kaibigan, kasi yan sa akin, kung sino lang yung makauna talaga. Ayun lang po ang topic natin mga kaibigan, na kung yung talagang broodcock na gagamitin natin, yung mananalo ba o yung may bloodline lang talaga, depende na lang yun sa isang breeder mga kaibigan. Pero ako po, nowadays, talagang gusto natin yung may mga bloodline lang talaga mga kaibigan, at saka doon tayo maghanap sa offspring mga kaibigan. Kung medyo nananalo, i-continue natin yun mga kaibigan, kasi depende lang kasi yun sa isang tao po na gusto siya mananalo talaga. Nasa sa inyo lang yun mga kaibigan. Sa atin na naman dito ay talagang usapang magmamanok lang. At saka kung mga kaibigan, nagpasalamat tayo sa mayroon pa rin sumusuporta sa atin, may mga nanonood pa rin mga kaibigan, at saka walang sawang pabalik-balik po yung Inirbon sa Kabituan mga kaibigan. Ako talaga ay natuwa rin, kasi hanggang ngayon mga kaibigan ay may nagsasabi pa rin, nagpasalamat pa rin sa atin mga kaibigan na patuloy na nanalo po. Talagang ganun po, napaka-epektibo talaga yung mga gamot na yan. At saka tayo naman bilang host po ay masaya din tayo sa ating mga kabayan na medyo gumagamit din sa pamaraan natin na bilang isang magmamanok po na talagang nanalo talaga. Yun lang mga kaibigan, ay magandang umaga sa ating lahat po.